Ano klaro diha? Klaro man. Tingnan mo. We will start our declaration prayer for the month of April, March 27, 2024, day 3. As we reflect on the power of declaration and encouragement in prayer, we must ask ourselves, do we wield our words to uplift, to tear down? Do we correct our loved ones with the patience and love, or do we allow impatience to guide our action? The Bible teaches us the significance of our words and the laying of hands. In the Proverbs 18:21, it says, the tongue has the power of life, and the death, and those who love it will eat its fruit. Mario. Hindi, gusto niyan. Hindi, papunta. Ito yung ilihans mo? Mari. Ito? Our words hold immense power, capable on bringing life, on causing destruction. Additionally, Hebrews 3:13 remind us, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin. This discipliness encouragement serves as a shield against the discipliness of sin. Moreover, the laying of hands symbolize the importation of blessings, healing, and empowerment. In Mark 16:18, Jesus said, they will place their hands on sick people and they will get well. Through the laying on their of hands, we can tangibly convey God's love, grace, and power to those in need. Let us be mindful of the weight of our words and the significance of our action, choosing always to encourage, uplift, and bless one another. Sa ating pagmuni-muni sa kapangyarihan ng pagpapahayag at pagpalakas sa panalangin, dapat nating itanong sa ating mga sarili, ginagamit ba natin ang ating mga salita upang magpataas o magpasira? Tinutuwid ba natin ang ating mga mahal sa buhay ng may pagtitiyaga at pagmamahal, o pinapababayaan ba natin ang pagmamadali at pagtakda ng ating mga hakbang? Itinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagan ng ating mga salita at paghahandang kamay. Sa Kawikaan 18:21, sinasabi, ang dila ay may makapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang ating mga salita ay may malaking kapangyarihan na maaaring magdudulot ng buhay o pagkakasira. Dagdag pa, binabalaan tayo ng Hebrew 3:13, datapwat pamanahan ninyo ang isa't isa sa araw-araw habang nangyayari pa ito, baka sakaling ang alin man sa inyo ay mapaligiran ng kabuktutan ng kasalanan. Ang pagpapalakas sa isa't isa ay naglilingkod bilang tukod laban sa kasinungalingan ng kasalanan. Bukod dito, ang paghahandang kamay
ay sumasagisag ng pagpapala, pagpapagaling, at pagpapalakas. Sa Marcos 16:18, sinabi ni Jesus, inilagay nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magugaling sa pamamagitan ng paghahandang kamay. May papahayag natin ng makatotohanan ang pagmamahal, biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa mga nangangailangan, naway maging maingat tayo sa bigat ng ating masalita at ang kahalagahan ng ating mga kilos na piliin palaging magpapahayag, magtayo at magpala sa isa't isa. Sister Marie, lay your hands to Sister Monica. Sister Monica, alamin mo ang pagmamahal ng ating Diyos na walang katulad at walang hanggan. Walang sinuman ang mamahal sa iyo tulad ng pagmamahal niya sa pangalan ni Jesus. Itinatanyag ko ang kanyang grasya at pagmamahal sa iyo. At ako'y nananampalataya na hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon ang kanyang proteksyon ay magiging tagapagtanggol ng iyong isipan at puso laban sa lahat ng buhay. Sister Monica, patnubayan mo siya at patuloy na paramdam ang inyong pagmamahal at biyaya. Mahal kita, Amen. kapatid, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At hallelujah. Brother Emilio, Brother Emilio, tandaan mo na walang anuman o sino mang makapagmamahal sa iyo tulad ng walang hanggang pagmamahal ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ipinahayag ko ang kanyang proteksyon at pagmamahal sa iyong isipan at puso hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon Jesus sa buhay ni Brother Emilio. Patuloy mo Amen. siyang gabayan at palakasin sa kanyang pag-ibig at Yes, biyaya. Lord. Mahal kita, kapatid, sa pangalan ni Jesus. Amen at hallelujah. Amen. Amen. Sister Monica. Sister Monica, please lay your hand to Sister Marie. Okay. Sister Marie, gusto kong ipaalam sa iyo na ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesus ay walang hanggan Amen. at walang kapantay. Walang sino man ang makapagmamahal sa iyo tulad Amen. ng pagmamahal niya sa iyo. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya at proteksyon, Amen. pinagpaalam ko sa iyo na hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay magiging tanglaw, ay kalakasan sa iyong buhay. Amen. Salamat Amen. sa Panginoong Hesus sa buhay ni Sister Marie at patuloy mo siyang gabayan at palakasin sa kanyang pag-ibig Amen. at biyaya. Amen. Amen. Mahal kita, kapatid, sa pangalan ni Hesus. Amen. At Amen. hallelujah. Amen. Brother Emilio, nais kong ipabatid sa iyo ang walang kapantay na pagmamahal ng ating Panginoon, Jesus. Walang sino man ang makapagmamahal sa iyo tulad sa Kanya sa bisa ng Kanyang dugo. Ipinahayag ko sa Kanyang pag-ibig at proteksyon sa iyong isipan at
puso hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Yes, Lord. Salamat Panginoon Jesus sa buhay ni Brother Emilio. Amen. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin Yes, Lord. sa kanyang pagmamahal at biyaya. Amen. Mahal kita Amen. kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Teka na eh. Sister Marie, nais kong iparating sa iyo ang kahalagahan ng pag-ibig ng ating Panginoon Hesus na walang kapantay at walang hanggan. Alam kong walang sinuman ang makapagmamahal sa iyo tulad ng Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at pagmamahal. Pinapahayag ko ang Kanyang proteksyon at kalakasan sa iyong hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon Hesus sa buhay ni Sister Marie. Patuloy mo siyang gabayan at Amen. palakasin sa kanyang pag-ibig at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Hesus. Amen at hallelujah. Amen. Ikating. Sister Monica, alamin mong ang pagmamahal ng Panginoon Hesus para sa iyo ay hindi may kukumpara sa anumang iba sa kanyang pagmamahal at biyaya. Pinapahayag ko ang kanyang proteksyon at gabay sa iyong buhay hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Salamat Panginoon Hesus sa buhay ni Sister Monica. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin sa kanyang pag-ibig at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Hesus. Amen and hallelujah. Amen. Panginoon naming Diyos, aming Ama, magpapasalamat kami sa iyo sa biyayang pagkakaroon ng pagkakataong manalangin at magbigay-pugay sa iyo. Sa aming mga kapatid, gabayan mo kami sa paggamit ng aming mga bibig at mga kamay upang magdulot ng pag-asa, pagmamahal at pag-aliw sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging mapanuri at maingat sa aming mga salita at kilos upang sa bawat sandali ay may pakita namin ang tunay na pagmamahal at pagpapalaga sa isa't isa. Amen. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at karunungan na magsabi ng mga salita Yes. ng pag-asa at pagpapala sa mga taong nangangailangan. Patnubayan mo rin kami sa Amen. paglalagay ng aming mga kamay sa panalangin na ito at sa maging saksi ng aming pagmamahal at pagtatanggap sa bawat isa sa pamagitan ng iyong biyaya at gabay. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Mahal ka namin, Panginoon Hesus. Aming idinadalangin sa kapangyarihan mong ngalan. Amen at hallelujah. Salamat Lord sa pagkakataong ito. Salamat sa hapong ito Lord God. At pinasasalamatan ka rin namin sa mga biyayang patuloy mong binubuhos sa amin, sa bawat isa sa amin, maging sa pamilya ni Brother Rick, Amen. si Sister Shumi, at maging si Sister Joy kung saan man siya naroroon ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Maging ang aming mga kapitbahay, kapatiran at mga kamag-anakan, Lord God. Maraming salamat po. Pagpalain mo po silang lahat. Maraming salamat at God bless you. Amen. Amen.